linya na po natin ngayon ah, ang Chairman and CEO ng Philippine Red Cross. Opo. At dating chairman din ng Senate Blue Ribbon Committee, mga kasama sa Senado. Walang iba kundi si Senator Richard Gordon. Chairman, good morning. Good morning, Rod. Good morning sa DCXL at lahat na lang nanonood at nakikinig sa inyo palatutunan. Kamusta ho? Okay naman. Ano ho yung Malungkot tayo. Malungkot. Oo. Hindi Bakit? tayo pwede magsaya. Napapahiya ang buong bansa. Parang wala tayong kalaban-laban sa mga taong mahilig sa impunity. Partikular sa ano nang gagaling yung inyo pong kalungkutan sa mga oras na ito, Senator? Pag hindi natin alam, talagang nabobobo na tayo. Alam Apo. mo, mayroong warrant of arrest recognized by the whole world. A crime of concern, kaya merong tayo ICC. Makakakawala. Kukunin ng Senado, kukup-kupin. Pagkatapos, sabi, ito yung under our protection. Pagkatapos, mawawala na lang, parang baliwala. Pero gumawa na ng drama na nagputukan doon sa Senado, ang daming media, ang daming tao. Kung nagkatamaan yon. Pero hindi mo malaman kung tunay na may kalaban. Pero 37 shots were fired. Ano ba nangyayari sa atin? Ito ba yung sinasanay lang o talagang bugbog sarado ng utak ng Pilipino na walang laban tayo sa kasamaan at walang magagawa ang ating gobyerno at ang mga mamamayan sa mga pag-aabuso ng ilang mga tao sa gobyerno? May pananagutan ba sa tingin ninyo rito ang liderato ng Senado? Oh, definitely. Oho. Obstruction of justice yan Oho. Ibig sabihin, may warrant, ini-issue hinarang nila. At lumalabas na ayaw nila pabigay yung warrant, ayaw nila i-honor yung warrant. At sabi nila, dito siya samantalang alam naman nila, lahat ng abogadong nag-aaral, alam naman na hanggang 6 years lang. Prison correction na lang yung pwedeng protection na ng immunity. Ito ay talagang reclusion perpetua ito Capital punishment yan. Oo. Dapat talaga hindi pinayagan yan. Dapat nire-respeto ng mga, kahit na senador ka, you are not above the law. Nire-respeto ang batas. Lalo na ikaw dating chief PNP. Ikaw ang nag-execute ng laws. Sino pa susunod sa batas? Oo. Pero ang pinag-uusapan dito, ang kaso hindi sa Pilipinas, sa ibang bansa. Ito nakalagay naman yan sa Republic Act. Ako umakda niyan Republic Act 9851. Na sinasabi na ang primary jurisdiction niya, gumawa pa si Miriam Defensor Santiago ng amendment dyan, nung ginagawa ko yung batas na yan. Sabi niya, dito sa Section 70, lumalabas na pagbibigyan ng Pilipinas, may primary jurisdiction ang International Criminal Court o ang isang tribunal na nauna ng hawakan itong kasong ito. Kaya meron talagang valid warrant. Okay. Sa usapin ng separation of powers, bilang independent body ang Senado. Ano yung separation of powers? Oo. Kasi ang sinasabi nga rito, ang dapat makipag-cooperate ang executive department sa pagpapatupad rito ng pag-aresto. Well, bilang independent, pwede bang manghimasok ang executive department sa Senado? Bakit hindi? Hindi naman absolute yung power ng Senado. Nakikita natin may limitasyon yung immunity ng isang senador. Pagka ito ay may warrant na i-issue sa kanya, ang lumalabas hindi, iba kami. Puproteksyon namin. Pagkatapos pinoteksyon na nga, gumawa pa ng Senado na nagputukan doon. Hindi natin alam kung totoo yun o ano. Palay ko, hindi nga totoo. Bakit? Halatang-halata naman, tingin mo ang confluence of events. Nung magbubutuhan sa papalitan ng Senado, ang liderato ng Senado, biglang darating isang tao na 6 na buwan hindi makita sumusweldo. Bigla siyang darating. Bakit? Para bumoto. Pinayagan ng mga tatakbo para makuha nila isang botong lamang para makuha nila yung mayoriya. At pagkatapos nung naandyan na siya, nung makuha na yung mayoriya, palalabasin na natin. Tapos na ito. Baka mahuli pa yun, sayang to. May utang na loob na tayo kay Bato. Dapat pawalan na yan. Tayo nga rin nagputukan, tumawa pa, nakala mo, nagigera na doon sa Senado, pero alam nila ang nangyayari. Ang nakakatawa dito, kala ba nila makakalusot yun? O mga kababayan, akalaan nyo,
itong si Mau Aplaska, Major General, kaklase mista ni General Bato de la Rosa sa Mm-mm. Academy. Lalong nakakasama pa, pati sa Academy, na talagang palang pagkakabaro mo, papayagan mo. Yun ang lumalabas na mensahe dyan. Mhm. Dahil pinabayaan ni Aplaska na makalusot etong si General de la Rosa or Senator de la Rosa. Yan doon sa sasabihin nila, nakalusot raw yung mga NBI doon sa GSIS. Mhm. Akala ko ba ang may hawak Sergeant at Arms, ang dami nating usaa. Sasabihin niya, paano nakalusot? Paano? Hindi nila binantayan yung pinto, pero alam nila may pinto doon, nakalak. Oho. Dapat kahit na nakalak, may pinto. Oo. Dapat lahat ng mga fire exit may bantay. Oho. Dapat hanggang doon sa baba sa garahe, na nakargarahe yung mga kotse, may bantay. Oho. Walang bantay. Tapos sasabihin nila, lumakad lang, libre naman siyang lumakad. Ay, ganun ba? Bakit panayagan natin na hindi i-issue yung warrant? Oho. Well, sa ganitong yung nangyari nung Miyerkules, no. Ah, well, ano yung dapat na gawin o yung responsibilidad ng isang bilang Sergeant at Arms sa ganong klaseng sitwasyon, Senator? Ang Sergeant at Arms ang siyang pinuno ng mga security. At Oho. ang trabaho niya ay panatilihin ang peace and order doon sa loob ng at kaligtasan ng mga senador at mga taong naandun sa Oho. loob ng bulwagan, no? Sa buong building. Oo. Ano nangyari? Ang uno pa ba nagpaputok si Aplaska eh. Oho. Di ba naman dami-daming tao doon, nagpaputok ka. At para sila sabi niya nung narinig ko yung interview niya, para sila sabi niya, nalapitan niya, nakita raw, nagpakilala raw NBI, bakit, sabi niya, baba mo yung baril, biglang hindi raw binaba yung baril, pinutokan nila, wala naman tinamaan. Mhm. Nakakapagtaka. Ang lapit-lapit nila, wala nagkatamaan. Ibig sabihin, talaga moro-moro. Oo. Lutong Macau yan dahil wala silang nahuli. Wala silang mapatunayan na meron doon. At ang dami-dami, libo yung pulis na naandun Mhm. sa labas. Hindi ba mababantayan yun? Usually, pagka meron kang huhuli, nakapaligid yung mga tao doon sa building, Oo. sa loob at labas. Paano naman makakalusot siya? Paano naman makakapasok yung NBI? Sinabi naman ng NBI director, kahit ayaw natin paniwalaan na pinaalis sila doon, may usapan na. Ang sabi, custody na ng Senado yan, umalis sila. Pagkatapos sila kakagulo, pinipili sila, kagagalitan pa sila, tinatawag sila, bumalik kayo dito. Wala na nga eh. Mm. Nangyari na eh. So, yun ang hindi ko maintindihan talaga eh. Para bang moro-moro lahat. Para bang minamaliit ang process ng batas. Kaya, sa tingin sa buong mundo, nakalagay sa New York Times yan, tumatakbo si Bato, gumagapang Mhm. yung sa hagdanan. At pinalalabas siya, hindi nahuli. Oo. Hinahabol ng NBI. Pero pinakitang gumagapang doon, hindi ma-serve yung warrant. Ibig sabihin talaga, sasabihin ng mga magdinegosyo rito o mga tao pupunta rito, hindi na ako pupunta dyan. Mukhang walang kaya yung law enforcement dyan sa bayan na yan. Oo. Mahirap mag-invest dyan dahil hindi naman papairalin yung batas. Talagang nasisira hindi lang yung negosyo ng Pilipinas o investment Oo. ng Pilipinas, ngunit yung reputation ng Pilipino na tayo ay may rule of law. Mhm. Lumalabas para tayong failed state, hindi natin Mm. ma-implement. Failed state means the state can no longer implement rules of peace and order. Kaya hindi ko naman maintindihan ang talagang nagbabiolate pa dating PNP chief. Sabagay naintindihan ko yan dahil kasama siya ni President Duterte. Hindi ko malinis sinabi ko. Dapat maintindihan natin yan. Pero ang totoo niya, bakit ko paniniwalaan yung bagay na yan? Samantalang common sense na ang dami ng usaa doon at magsaserve ng warrant, hinarang nila, talagang ino-obstruct nila yung proseso at hindi nila binabasa yung batas Mhm. na inamen pa nga ni Miriam Defensor nung ina-sponsoran ko yan. Pag namin nauna ng as a general rule, dapat ang primary jurisdiction sa Pilipinas, pero pinagbigyan natin sa batas natin na pagka nahawakan na ng International Criminal Court o ng ibang jurisdiction, we're legally bound na ibigay sa kanila yung kaso na yan. Wala eh. Hindi mukhang ang inuna nila yung kapakanan. Mhm.
pagbigyan natin, miyembro ng Senado yan. Eh, ganun ba yun? Eh, pagka nakasagasa ba yung miyembro ng Senado, tumakbo doon sa atin, sa loob ng bulwagan, eh, lusot na siya. Oo. Ganun ba yun? Oo. Even in Malaysia, nung araw, ang mga royal family, pag nakasagasa, hindi mahuli. Well, pag sinabi royal family kami, pinalitan nila yan. Ngayon, pwede nang hulihan lahat yung mga yan. Mhm. Sa atin, hindi pa pinapalitan yan. Oo. 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 Pero, well, Senator, gaya ng binabanggit nyo nga kanina, well, may epekto ito, hindi lang dito sa ating bansa yung nangyari, no? Lalo tigit sa ekonomiya natin, sa imahe mismo ng Senado, sa tingin ninyo. Yung tiwala kasi yung iba binabanggit hati yung pananaw rito ng publiko, lalo tigit pag tinignan natin dun sa usapin ng politika. Alam naman natin yung tao din, well, during nga ng tension nung Miyerkules, makikita natin ang daming mga supporter si Senatora Bato de la Rosa sa labas. Opo. Madali naman gawin yan dahil marami rin silang mga kapangalig na hindi na halos nag-iisip. Siyempre, parang jukebox yan eh. Mm-mm. Nilagyan mo, pupunta sa kahirapan ng tao ngayon. Pero ang importante malaman ng tao, yung rule of law. Mhm. At saan galing ang batas? Sa Senado, sa Kongreso. Oho. Kung mismo Senado ang babali ng batas, tapos pag nakatakas na yung pinoteksyon nila, nagawa na yung kanilang gustong magawa, na nagkaroon na ng reorganization, pag lumabasan, wala na kami doon dahil pwede naman siyang lumaya eh. Oho. Ang sabi pa nitong si Aplaska, halos several times siya pumupunta kay Bato, binabantayan niya. Mhm. Binabantayan niya. Anong binabantayan niya? Para ano? Anong binabantayan niya? Sa loob raw ng so many hours, nandun siya palagi, pinapasalan niya, pagkatapos nakakawala. Talagang dapat kasuhan niya sa Aplaska at ilang mga senador. Mhm. Oho, oho. Pero paano natin ipapaliwanag sa publiko, sa taong bayan, lalo tigit, na etong pangyayari ay alinsunod lamang sa batas na pinapairal na meron tayo rito bilang parte dati ng ICC at may kinakaharap nga siya talagang kaso. Oo, doon sa sa usapin ng war drugs ng dating administration. At ito ay walang ibang interest. Walang ibang halong politika. Hindi ko naiintindihan ito na. Kung tinatanong mo, anong... Oo. Paano natin sasabihin na ito ay pawang legal na hagbang lang na ginagawa eh. Kasi ang tao sinasabi, pilit pa rin sinasabi ng tao, ginigipit lang ninyo ng administrasyon ang dating administrasyon dahil sa politika related sa 2028 national elections. Paano natin papaliwanag doon sa mga napatay? Mhm. Under the leadership, allegedly, of President Duterte and Mr. De La Rosa, ang dami-dami namatay. Sino magpapaliwanag sa kanila na pinatay sila na kaya may kaso? Oho. Tapos ibabanghay ninyo, ihahambing ninyo yung kaso na tayo ang may primary jurisdiction. Talo pa rin sila doon dahil malinaw ang batas eh. Mhm. Kasi kaya nagkaroon ng ganyang batas, area of concern, yung pangapatayan ng mga tao na walang due process of law, yung crimes against humanity, yung mga ginawa nila Hitler. Naging, pagkatapos ng gera, sabi nila, hindi na pwedeng susugod ka sa ibang bansa basta-basta, hindi ka na pwedeng magpatay o nakatulad doon sa Holocaust, kaya gumawa sila ng ICC, kaya gumagawa sila nito mga ganito. Merong mga areas of concern sa humanitarian law. At pag yan na yung batas din sa Pilipinas, by treaty, by the Constitution, nakalagay sa ating Constitution, Article 2, Declaration of Principle, the Philippines renounces war and adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land. Doon pa lang, talo na sila. Batas yan eh. Meron tayong generally accepted principles of international law. Yan yun. At pagkatapos meron pa tayong dinagdag na batas, in 9851, na sinasabi na pagka nahawakan na ng husgado ng ICC, halimbawa,
pwede natin ibigay sa kanila yan. Sapagkat ang pananaw ng iba, may mga bansa, makikita mo, karamihan na nandun sa ICC, halos yung mga African countries, underdeveloped countries. Kaya sinasabi ko, ba't matatakot si Bato? Kung talagang tuloy sa lalaki, humarap siya doon, sapagkat ang dami naman nalagay na doon ng mga presidente ng ibang bansa na na-acquit, Rod. Na-acquit. Ha? Nahuli sila, yung presidente ng Cote d'Ivoire, si Gbagbo, na-acquit in 2021, no? Yung Jean-Pierre Bemba, former Vice President ng Congo, na-acquit. William Ruto, presidente ng Kenya, pati yung anak dati ng presidente ng founder ng Kenya, si Uhuru Kenyatta, na-acquit. Lahat siya. Ba't siya natatakot? Sapagat alam niya siguro, hindi siya lulusod dahil talagang guilty yung pinagagawa nila. Oho. Dito sa usapin ng hinihingi po nilang TRO sa Korte Suprema, Chairman, ano po yung tingin po ninyo rito? Kasi, well, sinasabi nyo nga, may mga ano po tayo dyan, may mga ginawang batas. Pwede ba ritong manghimasok ang ano po? Pinagbigyan na nga ng NBI at saka ng gobyerno na hintayin nyo yung, sige, nasa inyo na ang custody. Oho. Alam mo kami mga abogado, pag nangihingi ka ng TRO, hindi ginran. Kahit na sinasabi, in 3 days, mag-submit ka, walang TRO, walang pumipigil sa iyo. Out of respect for the Supreme Court, hindi nila papairalin yung court, yung warrant of arrest. Although there is no TRO, there is nothing that prevents the government from doing a lawful arrest. Doing a lawful arrest. Pinagbigyan na nga pinagbigyan na nga. Bigla pang tumakas ito ngayon. Sinasabi nila, hindi, malaya. Kung malaya, bakit hindi nila alam? Nasaan ngayon? Ba't hindi nila alam kung saan nagpunta si Bato? At saka dyan yung makikita, 6 na buwan, umaangal ang tao, sumusweldo si Bato, pinapayagan lang ng Senado na hindi siya magpakita. Kung kailan siya nagpakita, it is only to vote for their organization at the time na papasok yung impeachment. Sino ang niloloko nila? Kaya nag-reorganization para magkaroon ng mayoriya yung mga tao ni Duterte. Para lalabas na naman niya, pagsududahan na naman ng Senado para maharang nila yung impeachment. Ako sa tingin ko, talagang malaking pag-asa na makikita ng tao, pag nilitis na yan, lahat ng mga ebidensya lalabas yan, kumbisido sigurado ang tao. Ngayon pa lang, kumbisido ng tao. Lahat ng survey sinasabi dapat tumarap si Vice President. Pero kung nasa kanila ang boto, hindi naman niniwala ang tao sa kanila dahil talagang marami nang ginawa. Bago dumating tayo sa loob ng impeachment, marami nang ginawang pangaharang. Okay, balik ulit tayo rito kay Senator. Ang latest kasi, Chairman, galing na siya sa Senado. Umalis. Ngayon, di na naman alam kung saan nagtatago si Senator Bato de la Rosa. Pero ang latest is sinasabi, payag siya na doon siya i-custody sa PNP. Pwede ba yun? May warrant na nagaling sa ICC. Pag hinuli ka ba, Rod? Oo. Saan ka dadalhin? Sa preso, di ba? Oo. Hawak nga, either PNP or Bureau of itong hawak natin ni Bagtad. Itong hindi Bureau of Correctional, yung grupo ng mga numahawak ng mga preso na dinadala pagka may husgado, no? Pagka may bista. Yun ang uhuli sa'yo. Meron kulungan sa Quezon City. Andun si Senator Revilla ngayon. Yan ang hawak. Hindi PNP. Lahat ng kinukulong natin special May special kwarto doon sa PNP sa Camp Crame. Di ba totoo yan? Pero pag hinuli mo yung mamaya, dadali siya sa BJMP. Hindi siya dadali doon sa special doon sa PNP na parang merong VIP room. Right? Mali yan. Pag nakikita ng tao yan, hindi naniniwala ang tao na parehas ang batas. Kasi di ba kay dating Pangulong Duterte, nung sinerve ang warrant, dinala kaagad sa The Hague. Inilipat kaagad. Doon ay nilagay yung custody niya. Well, dito, kay Senator Bato, parang sinasabi, hinihintay pa yung TRO. Sasabi nyo naman, malabo yan ang mangyari. Iko-custody, wala ho ba kayo nakikitang
well, again, paglabag na kung sakasakali gagawin niya ng PNP? Kasi dapat sila magpapatupad sa arrest warrant. Hindi, ang nagpapatupad dyan, batas. Okay. Ine-execute lang nila. Oo. Pwedeng mali ang execution. Oo. Nakalagay sa batas, malinaw na ilo, ipapasa mo yan dun sa may jurisdiction na. Oo. Ayan ang ICC. Pag hindi mo binigay yan, then duda na yan. Mhm. Bakit ayaw niya ibigay? Andun na nga yung presidente niya. Mhm. Sinasabi pa dalawang araw, sama-sama na tayo dyan. Mhm. Ngayon, ayaw. Dapat talaga, kung ayaw mo magkaroon ng, don't do the crime if you don't want to do the time. Di ba? Mhm. Yun ang bata pa kami. Sinasabi na ng mga magulang namin sa amin, huwag kang gagawa ng krimen, saspanin pa na nagutang ka. Oo. At hindi mo maharang yan dahil ang batas hindi mo maharang. Mhm. Ang batas ay malinaw, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense Aha. with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Halimbawa, sabihin ko sa'yo, mayroong isang foreigner, may crime, nandito siya sa Pilipinas, hindi na nila makukuha yan dahil may jurisdiction na tayo dito. Oo. Yan ang kasama sa batas dito. At tuloy ko, instead the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Hindi extradition ito. Ito ay yung sa crimes against humanity. Opo. Okay, panghuli na lang, ano pong inaasahan po ninyo dito sa mangyayari sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte? Sa Lunes, magko-convene na po ang Senado na magsisilbing impeachment court. At yung mga senador, magiging hurado rito. Alam mo, kahit anong feelings ko, kahit anong paniwala ko bilang isang abogado, tumawag rin ng Blue Ribbon Committee at nag-mayor ako, marami akong pinapahuli ng araw. Palagi ko, mahaba-haba ang aking experience dyan. Hindi ko pwede sabihin, basta guilty na yan o hindi guilty yan. No? Yun na naman ang sasabihin ng impeachment court. Either you convict or you don't convict. Right? Hayaan natin. Sa akin, panalo na-impeach na . Bakit ka mo? Lalabas na yung mga recitation ng mga ginawa nila, paano ka nagpayaman, paliwanag mo kung paano ba't lumaki yung income mo. Yung sinasabi din ng Madraga na nakakuha doon sa mga kumawak ng family ng pera, 175 million at saka 100 million in July 2021 kung kailan natapos yung family. Maraming yung pananakot na yung grave threats, doon lalabasan. Makikinig ang tao. Sa akin, may tiwala ako sa pasya ng tao. Okay. Huwag yung daanin sa may litrato ako dyan niyakap ako dyan, nabigyan ako ng pera. Isa lang ang batayan natin. Did they commit the wrong? Should they be convicted? Regardless of kamag-anak mo o kaibigan mo, ang batas na ang may hawak niyan. Kung hindi ka gamitin, kaya nga sila sabi, the highest standard of impartiality, na dapat wala tayong papanigan, wala tayong kikilingan, makikita ng tao yung pagka binabaluktot nila yung kanilang alituntunin na impartial sila. Oo. Yung duda kasi, karamihan ngayon, ang nasa majority block, mga alay na mga Duterte. Well, diyan sila mananagot sa kasaysayan ng bansa. At alam mo, sa bandang huli, mananagot lahat sa mga yan. Walang nakakalusot yan. Hanggang sa Panginoon. Natatawa ako, ping mahuhuli. Umaas na dala ako sa Panginoon. Abay bigla mga bibigang hela lahat. Pero totoo niyan, kung pumatay ka ng tao, may papanagutan ka. Hindi mo pwede sabihin may karapatan ka ngayon. May karapatan ka, may hangganan yan. Dahil pag pumatay ka ng tao, sino ngayon ang makikipaglaban para doon sa tao na pinatay mo? Okay. Dito naman tayo, Chairman, kasi puro na lang, Diyos mio, itong mga issue, mga balita, nakakabigat sa kalooban ng ating mga kababayan, lalo tigit. Sinasabi nga nila,
Makakatulong ba ito sa sitwasyon ngayon, lalo tigit ang daming mga nagugutom, ang daming mga naghihirap, tumataas yung mga bilihin? Wala na bang good news? O ito, ang Red Cross may good news. Ano nga, Chairman, yung patungkol sa VERVs, ano to? Augmentation. Na meron ngayon ng Philippine Red Cross. Yung verb. Oo, yung verbs. Oo. Mukhang Kasi magandang pagka balita may ito, disaster, lalo tigit sa panahon ng kalamidad. Kasi pag may disaster, Mhm. we have 1,200,000 volunteers sa iba't ibang bayan. Okay. Ngayon, mamamasahe ba yung volunteer? Kawawa naman, mag-volunteer na nga siya, magliligtas siya, Oo. tutulong siya sa relief. Ngayon, may sasakyan na sila na pwedeng pagsama-samahan niya para dalhin yan doon sa lugar na talagang nahihirapan na mabilis. Mhm. At nakakauwi sila, hindi na sila mamamasahe, madadala nila yung gamit nila, madadala nila yung pagkain nila, at yan maraming tumutulong sa amin dyan, ang ICRC, mayroong mga chapter na tumutulong sa sarili nila magkaroon yan sapagkat hindi pang malengke yan. Yan ay talagang pang emergency. Mhm. Ayan ay may sirena, may public address system para pagdating nila doon, malalaman ng tao kung sino sila at pipila yung mga tao kung magbibigay ng relief, hindi magtutulakan. Oo. Ayan ay kompleto yan. At by the way, another piece of good news. Marami tayong mga water tanker, may bago na naman tayo, bigay ng AC mobility, pag-aari ng mga Ayala, magiging 31 na yung tanker natin, water tanker. Oo. No? Ay, maganda yan. Oo. Ang unang tinatabaan ng mga tao ay tubig. Ano ba ngayon? As I speak, walang araw na hindi natin ginagamit yan. Sa Canlaon, may volcanic eruption. Andun ang water tanker natin. Andun ang food truck. Andun ang mga ambulansya. Andun ang verb. Gano'n rin ngayon sa Bayon. Mhm. Meron tayong pagkain doon. Meron tayong food truck. Meron tayong kitchen doon sa mga evacuation center para tuloy-tuloy ang tulong. Hindi namin pinangangalandakan yan. Pero makikita naman yun na andun palagi ang Red Cross. At halimbawa, another good news now is dumating na yung mga yero na pagpapagawa ng mga bahay na nasira. 600 families are going to get their homes sa Red Cross na tatayo ng mga tao, katulong ang Red Cross at katulong yung mga nag-donate yung mga yan para magkaroon ng mas magandang bahay yung mga nasira noong nakarang lindol sa Bogo at sa Cebu at doon sa Negros. Yung binagyo naman doon. So, walang tigil Wala naman nagsasabi sa akin, uy, tumulong ka. Walang tigil yan. Araw-araw na ginawa ng Diyos, gumagalaw ang Philippine Red Cross. Kaya I'm so proud of the volunteers. Volunteer ako Wala akong sweldo sa Red Cross. Opo, opo. Yung mga yan, pare-pareho kami na kusang loob wala sa akin at kapwa-tao. Kaya very proud of them. Opo. So mukhang kayo ho, Chairman, wala nang planong bumalik sa politika. Hindi na natin pinag-uusapan dyan. Huwag mo nang dayuhan pa ng ano. Diba, paano mo ako masisisi? Mukhang masaya na ho kayo dyan sa ginagawa po ninyo sa Red Cross Ang dami. Masaya ako, Ron. Opo. 57 years na ako. Matanda pa siguro yung taon ko sa Red Cross kaysa sa iyo. Ilang taon ko naman? Sabi ka na totoo. Oo. Secret, hula. Inanay ko, 67 years. Oo. Hanggang mamatay, nasa Red Cross. Oo. Walang kuha yan. So, masaya ka pag nasa Red Cross ka. Dahil araw-araw, may natutulungan ka. May nabibigyan ng dugo. Walang araw na lumilipas sa akin yung telepono ko may tumatawag humingi ng dugo. Hindi naman kailangan akong tawagan. Pero 143, katawagan lang yun, makakakuha ka ng dugo. Libre pa kung mahirap ka. Correct. Oo. So, yan si Chairman Gordon. Oo. Sa Red Cross, talagang hindi na babalik, Chairman. No? Pero depende yan. Ngayon may mga may nagpaparamdam, may mga naliligaw sa inyo for 2028. Hindi ko nasasabihin secret yun. Ikaw ginagamit yung secret. Hindi mo mawala yan. Dati ka siguro marami sinasabi. Kailangan ka ng Senado. Kailangan ka sa Blue Ribbon. Kailangan ka niya. Hindi pumapasok sa ulo ko yun. Basta pag ako, anong binigay mo sa akin? Kaya ako yung nag-con delegate, pinakabata ko. Kaya ako nag-mayor. Kaya ako nag-subic. Ano mo, na pinatay kami ng pinatubo. Pinaalis yung base, walang trabaho, wala kaming hapag nakakainan. Na ibangon natin. Panalo yung subic ng panahon natin palagi, di ba?
At pagkatapos ang tourism, nag-wow Philippines tayo. Kumita naman, masaya ang Pilipinas ng araw. Tapos sa senador tayo, nasa Blue Ribbon tayo, dami nating batas sa ginawa, kasama na itong 9851. Bakit tayo, saan ako naroon, masaya ako dahil ginagawa ko yung trabaho ko. Kailangan ko, tama na sa akin yan. No, at the end of Sa the Red day, Cross, araw-araw yan. Oo. Bata pa ako. tahimik pang buhay, no? Hindi tahimik, walang graduate. ang asawa ko, magigising, saan ka pupunta ngayon? Anong trabaho mo ngayon? namimiss rin ako. Saka yung mga anak ko at mga apo ko. Kahapon nga, pinakita ko nung isang araw kay sa Chelsea o ng Ayala na si Jaime Ayala na yung mga anak ko, isa nagtatrabaho na sa Ayala. Graduate sa New York University. Nagtatrabaho sa Ayala and I'm so proud of him. Pero nakita niya, yung mga apo ko, bata pa, mga 6 years old, 7 years old, nandun sa Red Cross, nagbabalot ng mga bigas, nagbabalot ng para masanay sila na mayroong taong nahihirapan at sila may katungkulin na tumulong sa kapwa. Ang galing, sa murang edad, alam na nila, no? Kung anong ibig sabihin ng kailangan sila sanay mo. serbisyo. Para sila Tiger Woods, bata pa, nag-golf na. Di ba? Para yung mga NBA players, bata pa, nagdidribble ng bola para maging malakas. Siyempre, pag sila na yung bata na marunong tumulong sa kapwa, lalaki yan, may kinalaman sa buhay. Tama. Chairman, Senator, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Nice to see you again. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Thank you very much, Rod.